Mukhang sinasabotahe po guys itong si Senator Risa Hontiveros. Cross our fingers guys, manalangin tayo, ipagdasal natin na sana po ay maging matagumpay ang laban na kinakaharap, haharapin at mga hamon na darating pa dito kay Senator Risa Hontiveros sa Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. Abay mukhang sinasabotahe po siya ni Senate President Miguel Zubiri. More than a week ago na po, since nung nagpasa po ng sabina itong si Senator Risa Hontiveros ukol po sa mga reklamo dito kay Pastor Kibuloy para naman kahit papaano makita natin ang kanyang muka doon sa hearing. Pero ang problema, mukhang nagkakaroon guys ng delaying tactics dahil itong si Senate President Miguel Zubiri ay hindi niya pa po pinipirmahan. And every time po na tinatanong siya ni Senator Risa Hontiveros, according sa video na ipapanood ko sa inyo mamaya, abay patay mali siya. Gusto niya taong bayan pa mismo ang magtanong sa kanya at sasagutin niya kung bakit wala pa ding perma. Grabe guys, ako ay mukhang nato-turn off na dito kay Senate President. Alam nyo guys, kahit legit supporters ako ni Senate President Miguel Zubiri, kapag ganito po at patuloy niya pa po itong ginagawa, abay, wala, magwi-withdraw po ako ng support sa kanya. Hindi ko na po siya susuportahan sa anumang bagay. So, Senate President naman, ano ito yung pinapakita mong muka? Kasi yung napapansin ng mamamayang Pilipino, mukha kang nagiging protector. Protector ng di umano, diba, rapist at human rights violator. Huwag ka naman sanang magpabudol dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Diba? Huwag kang magpabudol dyan kasi you are a public servant eh. You are meant to serve the public. Hindi ka naman ata binoto ng mamamayang Pilipino para lang protektahan mo yung mga kaibigan mo. Do your job, Senate President. Do your job. Gawin mo yung trabaho mo para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Dahil itong mga nagrereklamo, itong mga witness guys, alam nyo kung anong nangyayari? Hinaharas. Ang iba pa nga guys, dinideath threat, tinitreaten po. Grabe. Kaya Senate President, wag mo na sanang patagalin pa. Pirmahan mo na. 'Di ba? Kaya kasi guys, hindi na tuloy-tuloy itong hearing dito kay Kibuloy kasi itong si Senate President Miguel Zubiri ay patay mali siya po. 'Di ba? Every time nga po guys na tinatanong siya ni Senator Risa Hontiveros sa mga bagay-bagay na 'yan, ang sagot niya, sasagutin niya 'yan kapag ang taong bayan po ang nagtanong sa kanya. So ngayon, kami na po ang nagtatanong. Hindi man po personally na nagkakaharap tayo, pero wag naman sana pong pasikat ano. So, kahit pa paano bumoses ka naman or sagutin mo yung question kung bakit up to this moment delay ang perma. Wala pa ding perma itong sabina para dito kay Kibuloy. 'Di ba? So, alam nyo guys, kung ikaw po ay isang Senate President, kapag meron pong sabina dyan sa iyong lamesa, kasi tingnan nyo guys itong si Soto, 'di ba? Dati naging Senate President itong si Soto. Wala pong mga excuses, pumipirma po siya sa lahat ng sa lahat ng mga binibigay na sabina sa kanya. No more debates, no more argument, no more question kung para saan to. Kasi kapag meron pong isang committee chair na nag-move ng senatorial committee concerned about po sa issue ng sabina sa isang tao na kasama sa hearing, there's no question, there's no debate, kailangan pumirma po dyan ang Senate President. Pero hindi ko talaga to malunok itong ginagawa ni Senate President Miguel Zubiri kasi hindi pa po siya guys pumipirma. Dapat guys, kapag mayroon na pong sabina dyan, no more question na, no more arguments, no more pa-report, no more pa-interview. Abay, dapat pumirma ka kasi, trabaho mo yan, function mo yan as a Senate President. 'Di ba? So ngayon guys, meron akong ipapakitang video sa inyo. Sa TV5 about sa
salita, naging pagboses ni Senator Risa Ontiveros dito sa issue ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So, talaga grabe, budget na talaga sa akin itong si Senate President. Pero anyway, bigyan natin ng chance. Tingnan natin sa mga susunod na araw kapag hindi pa po nagbago ang sistema niya, then ano na tayo? Ligwak na tayo dyan sa pagsuporta sa kanya. Aayawan ko na to. Kasi guys, yung mga sumisigaw ng hustisya, hindi makamit-kamit ang hustisya. Ano to? Utang na loob? Kasi 'di ba mostly sa mga senator diyan, lumapit dito kay Pastor Apollo Kibuloy para humingi ng boto, 'di ba? Para humingi ng tulong nung panahon ng mga nangangailangan sila. Ngayon guys, kasi 'di ba syempre parang nagtatanaw ata ng utang na loob. Pero as your job, kasi binoto ka ng mamamayang Pilipino, hindi naman ata dahil sa inutusan ka ni Kibuloy, binoto ka ng mamamayang Pilipino dahil alam nilang meron kang mayaambag sa ating lipunan. So do your job. 'Di ba? Wag yung parang kasi ang kinalabasan dito guys, nagiging protector itong si Senate President sa mga taong lumalabag sa batas. So anyway, habang tumatagal, yun na nga guys, parang lumalabas na nga po ang tunay na kulay ni Senate President Miguel Zubiri. Anyway, panoodin muna natin tong video. A subpoena has been requested, and I follow this up with a formal letter to the Senate President. At kung totoong walang kasalanan si Kibuloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes at hindi patago-tago na parang kriminal. Simula nung hinain ko ang resolusyon para imbestigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Kibuloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pakinggan nyo guys Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing, ay maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Kibuloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Kibuloy. Grabe. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Grabe. Mayroon po kaming ebidensya Hindi ng makatao. pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. Grabe. We also have it on good authority that former members of KUJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader Nako. nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Balak sirain guys. Kapal, di ba? Balak sirain. Yan ba ang utos ni Kibuloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? Mayroon talagang subpoena ang komite. Yan na guys. At ni-request ko at nire-request yung usually ministerial lamang na pirma ng Senate President. Yung una nga, Miss Selly, mga kasama, mas maaga sana yung aming susunod na pagdinig. Pero dahil sa iba pang mga pangyayari, sa iba pang mga issue, sa wakas na schedule namin sa susunod na linggo. So, kumbaga, nagkaroon pa nga ng pagdaan ng ilan pang panahon. So kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan iyon, hindi ko maipaliwanag yun. So mas maigi pong kay Senate President yun na lamang pong itanong. Yan. Dahil ayaw ko rin at hindi rin ako nang intriga, kaya sabi ko kanina, mas maiging itanong nyo kay SP para kanilang maipaliwanag. Pero nag-follow up ka na ma'am kay SP. Opo, nag-follow up Anong po sagot ako. po ng office ni Senate President Zubiri? Na kung may magtanong pa sa kanila, maipaliliwanag nila. Bakit kailangan pang may Kaya't magtanong? maiging sa kanya nyo itanong.
Pero, personally, di ba nakikita naman kayo sa session hall, hindi nyo na panatanong kay SP Zubiri? What's keeping him on delay? Tinanong ko nga po at iyan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong nyo sa kanya. So hindi pinaliwanag sa inyo, ma'am? Kasi para sa akin nga, gaya ng sinabi nyo rin, ministerial naman ito eh. Lahat ng mga, or halos lahat yata, ng mga naunang subpoena at request for subpoena, all ministerially pinirmahan. Naalala halimbawa ng Legis staff ko, panahon na iniimbestiga namin yung formally, at yun, posibleng direct hit kay Duterte eventually, ministerially pinipirmahan ni dating SP Soto. So, pero dahil nga hindi rin ako intrigera, paunlakan nyo yung sinabi ni SP sa akin na kapag tinanong nyo, ay ipaliliwanag niya sa inyo. So we're just wondering, nung magtanong kayo, ba't hindi pinaliwanag, ma'am, sa inyo? Kapag kami, sa amin daw, may papaliwanag. Siguro kasi alam ni SP na in a way, halos hindi ko matanggap ang anumang paliwanag dahil nga ministerial halos ang subpoena. At lalo na habang dumaan yung mga araw at linggo, eto nga, humarap sa harassment, humarap sa pagkikasing, humarap sa banta, tapos meron pang mga gustong magkunwaring testigo para lang in effect, i-discarril yung investigasyon. So all the more, mahalaga sa akin yung subpoena kay Kibuloy. Okay, Mean. Sorry, ma'am, just to be clear. So is there a subpoena signed by SP Zubiri forthcoming or none? I hope so po. Kasi kung sa akin lang, sa regular na pagtakbo ng trabaho ng komite, then I should hope so. But is he signing it or not? Oh. As of today, hindi pa. And you could ask him why. Grabe, kita nyo, as of today, wala pa din pong perma. Habang yung mga testigo, 'di ba? Parang kapit na sa hukay ang isang paa, nakabaon na ang isang paa doon sa hukay dahil ang iba tinitreatend. O 'di ba, mayroon pa nga kinikasing, tapos ang iba hinaras. Tapos gusto mong patagalin mo pa, Senate President? Abay, mukhang iba na yung natin, yung taste natin na, nag-iba na yung taste Hindi na yan para sa mamamayang Pilipino. Kung pwede mo namang sagutin itong si Senator Risa Ontiveros, abay bakit kailangan kami pa yung magtanong? Nandyan na yung yung committee chairman eh. 'Di ba? Bakit kailangan pang nagpapasikat ba? Ha? Grabe guys, kita nyo? Kita nyo yan? Kaya nga ako sige, bibigyan pa natin ng chance itong si Senate President. Pag hindi po siya pumirma, kayo na guys yung bahala, pero ako, sasabihin ko sa inyo na hindi na po ako susuporta dito kay Senate President Miguel Zubiri sa mga maling pamamalakad. Pero pag tama naman po ang kanyang pamamalakad, edi go, support pa rin tayo. Pero syempre, yung tiwala ko ay parang nawawala na kasi yung labas nito ay parang nagiging protector siya or di kaya nagtatanaw ng utang na loob. Nagigets nyo ba guys yung punto ko? Nagigets nyo naman ata, no? Na may reason ata kung bakit hindi niya pinipirmahan or dinidelay niya. Diba? It's either protector or nagtatanaw ng utang na loob. Baka malaki din po ang naitulong ni Kibuloy sa kanya sa kampanya. Or di kaya, miyembro din siya. Or kasapi din siya dito sa relihiyon na Kingdom of Jesus Christ. Baka lang naman hindi ko sinasabing kasapi. Pero baka may chance na kasapi nga siya. Kaya hindi siya, dinidelay niya. Or baka may kinalaman din, we do not know. Migs, Senate President, bakit naman ganun? Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, ministerially. Si Soto nga, nagpipirma lang dyan eh. Kasi hindi naman yan guys, kailangan ng pagdipatihan. Pag nakahain na yung subpoena sa lamesa mo, may assurance na dapat pirmahan mo yan. 'Di ba? Kasi trabaho mo yan as a Senate President. Bakit ganun? Kahit paano naman, manindigan ka naman,
Tumindig ka sa tama, Senate President. Grabe. Kaya nga guys ako, yung habang dinidinig po itong kaso dito sa committee ni Senator Risa Ontiveros sa Women's Family Children Relation Chat, blah 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 na yan, habang nakikinig po ako sa hearing na yan, abay parang napapatanong ako, 'di ba? Kasi nga hindi pumunta si Kibuloy. Tapos biglang napabalita na maghahain po ng sabpina. Ito na nga po guys yung iniisip ko. Sabi ko, kung maghahain ng sabpina, natutuloy kaya ito? Parang ganun. So parang pinapagana na ni Kibuloy yung kanyang mga galamay dyan sa Senado, or spiritually nag-uutos na siya. We do not know kasi sabi niya siya daw yung owner ng universe, 'di ba? Ay owner pala ng universe pero hindi niya kayang ipastop yung kaso niya. Kasi dalawa na yung nakapatong na sa kanya na sabpina. Una doon sa SMNI, tapos pangalawa dito sa sa committee ni Senator Risa Ontiveros. But then anyway, ito yung punto natin. Senate President, nakikiusap kami, wag mo na pong patagalin. Wag mo na pong patagalin. Dahil habang pinapatagal mo, pabaon na pabaon po sa hukay ang paapo ng mga tumitistigo. 'Di ba? Tapos to the point na ang iba na may meke pa para sirain ang committee at pagmukaing walang kwenta itong committee chair ni Senator Risa Ontiveros. Grabe ka naman, Senate President. Anong nangyari sa'yo? You are revealing your true colors. Diba? Wag naman ganon. Wag ganon, Senate. Wag ganon. Wag ganon. Pero still, love ka pa din namin. Kasi umaasa kami na baka maging pro-justice ka din or pro-life. Diba? Umaasa kami kahit paano na baka magbago ka pa. Umaasa kami. So please, wag mo kaming biguin. Yun lang. It's me again, si Mimali Sianyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.